Nanawagan ang Cauayan City Health Office sa publiko na palakasin ang kaalaman tungkol sa HIV upang mabawasan ang patuloy na stigma at diskriminasyon laban sa mga taong nabubuhay na may HIV kasabay ng paggunita sa World AIDS Day tuwing unang araw ng Disyembre. Sa panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Ginang Delia Gonzalvo, ang STI HIV/AIDS Coordinator ng Cauayan City Health Office 1, sinabi niyang layunin ng paggunita sa World AIDS Day na alalahanin ang mga namatay dahil sa HIV-related illnesses at higit pang pagtibayin ang advokasya ng pamahalang lokal sa prevention, treatment at care para sa mga taong may HIV. Ayon kay Gonzalo, nananatiling mataas ang diskriminasyon laban sa mga taong may HIV dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman ng publiko, partikular sa wastong mode of transmission at sa mga maling paniniwala hinggil dito. Binigyang diin pa ng opisyal na may tatlong pangunahing paraan ng pag-iwas ng HIV at iba pang sexually transmitted infections. Kabilang dito ang abstinence, pagiging tapat sa isang sexual partner at ang tama at tuloy-tuloy na paggamit ng condom para sa mga individual na hindi kayang sundin ang mga unang pamamaraan. Dagdag pa ni Gonzalvo, may available ng libreng gamutan para sa HIV sa lungsod sa pamamagitan ng antiretroviral therapy, habang ang mga serbisyong pang-prevention din tulad ng pre-exposure prophylaxis na maaring i-avail ng publiko sa mga health center ng Cauayan City matapos mailalim sa tamang pagsusuri at counseling. Hinimok ng City Health Office ang publiko na magtungo sa mga health center upang mag-inquire at magpakonsulta ng tama hinggil sa HIV prevention at treatment bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng lungsod laban sa pagkalat ng HIV at laban sa stigma sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Delia Gonzalvo. Para po maalala natin yung mga namatay na from HIV diseases and para ano po natin yung advocacy natin sa prevention, treatment and care sa ating mga HIV, sa mga people living with HIV po natin. Yung advocacy natin para sa prevention, treatment and care ng HIV. Kasi sadly kasi marami pa rin, mataas pa rin ang discrimination at stigma natin because hindi pa sila ganun yung kaalaman nila about HIV. Kaya paulit-ulit namin sinasabi kung ano yung mga nagiging mode of transmission or kung paano naihahawa ang HIV at saka yung mga